Wala kang kwenta, Elara. Mas masarap sa kama ang kapatid mo. Ang pira-pirasong tiwala ay tuluyang nadurog habang nagpapakasarap si Rafael sa bisig ni Chloe sa mismong araw ng kasal. Tinanggalan ng yaman at pinalayas na parang aso, akala nila'y tapos na siya. Ngunit isang lihim na bilyonaryo ang tumayo sa kanyang likuran. Mula sa alikabok, babangon ng reyna upang maningil. Handa na ba silang magbayad? Ang tigas kasi ng katawan ni Ate Babe. Buti na lang andito ako para paligayahin ka. Huwag kang mag-alala. Alam mo namang manhid iyon. Hindi niya tayo mahuhuli. Ang mga salitang iyon na nanggaling sa bibig ng kanyang sariling kapatid na si Chloe ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Elara. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng Marangyang Hotel. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa pinto ng silid kung saan dapat sana ay nagaganap ang kanyang paghahanda para sa kanilang engagement party. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang asul na kwaderno. Amoy vanilla ang mga pahina nito, naglalaman ng bawat pangakong binuo niya sa loob ng 5 taon, mga salitang itatangi sana niya sa harap ng altar kasama si Rafael. Ngunit ang bawat tawa at malanding hagikhik na naririnig niya sa loob ng silid ay mas matalas pa sa anumang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa ay tila isang babasaging kristal na biglang nalaglag at nagkapira-piraso sa malamig na sahig. Naramdaman ni Elara ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri hanggang sa unti-unti nang nawala ang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Ang asul na kwaderno ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa alpombra nang walang anumang ingay, tulad ng kanyang mga pangarap na tahimik na gumuho sa isang iglap. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging semento na nagpahirap sa kanyang bawat paglanghap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagbibigay ng matinding sakit, isang uri ng kirot na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, nagawa niyang humakbang palayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tila anumang oras ay bibigay ang kanyang katawan. Tumakbo siya patungo sa main lobby, umaasang makakahanap ng kahit kaunting proteksyon sa kanyang ina. Nakita niya si Doña Carmen sa gitna ng mga bisita, nakasuot ng mamahaling alahas at may ngiting abot-tenga habang nakikipag-usap sa mga matataas na tao. Mama, kailangan nating mag-usap. Si Rafael at si Chloe, nakita ko sila. Ang boses ni Elara ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo at pait. Ngunit sa halip na yakap at pag-unawa ang matanggap, ang kanyang kamay ay marahas na hinila ni Doña Carmen patungo sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Ano bang pinagsasabi mo, Elara? Huwag kang gagawa ng iskandalo rito. Nakakahiya sa mga bisita. Ang mga mata ni Doña Carmen ay nanlilisik. Walang bakas ng pagmamahal. Pero mama, niloloko nila ako. Ang sarili kong kapatid. At ang lalaking papakasalan ko. Ang mga luha ni Elara ay tuluyan ng umagos, mainit at puno ng hinagpis. Maging praktikal ka, Elara. Buntis si Chloe at si Rafael ang ama. Isakripisyo mo na lang itong engagement na ito para sa dangal ng pamilya natin. Tutal naman, ikaw itong matatag, ikaw itong malakas. Kayang-kaya mo ang sarili mo, pero ang kapatid mo, kailangan niya si Rafael. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtataksil ni Rafael. Ang sarili niyang dugo at laman ang siyang unang nagtapon sa kanya sa gitna ng kapahamakan. Naramdaman ni Elara ang pagkawala ng lahat ng kanyang lakas. Ang tanging institusyon na inaakala niyang magliligtas sa kanya ay ang siya ring kumatay sa kanyang kaligayahan. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa kislap ng mga chandelier sa hotel, sa mga taong plastik na nagtatawanan, at sa kanyang inang abala na muli sa pagpapanatili ng imahe ng pamilya. Mabigat ang kanyang bawat hakbang palabas ng gusali. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman.
Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa semento, lumilikha ng malamig na himig na bumalot sa kanyang basang katawan. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang maikling mensahe mula sa bangko ang sumalubong sa kanyang paningin. Your account has been temporarily frozen. Please contact your primary account holder, Doña Carmen Mondragon, for details. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tinanggalan siya ng dangal, tinanggalan ng pamilya, at ngayon ay tinanggalan din ng kakayahang mabuhay. Tumayo si Elara sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa, mag-isa, at ganap na wasak. Bakit sa dami ng ginawa kong sakripisyo, ang tanging gantimpala ko ay ang matira sa kawalan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina ng mansyon ay wala ng hatid na init para kay Elara. Ang bawat sulok ng bahay na dati niyang itinuturing na kanlungan ay tila naging isang malamig na bilangguan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na silid-aklatan, habang sa harap niya ay nakaupo si Doña Carmen na may hawak na isang makapal na folder. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng tensyon at amoy ng lumang papel na tila naging saksi sa unti-unting pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang Mondragon. Pirmahan mo na ito, Elara. Huwag mo nang pahabain pa ang usapan. Ang boses ni Doña Carmen ay patag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang hinihingi niya ay isang simpleng pabor lamang at hindi ang buong kinabukasan ng kanyang panganay na anak. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa kung saan nakasaad ang halagang 50 milyong piso na utang ng pamilya dahil sa mga maling desisyon at marangyang pamumuhay ni Chloe. Mama, bakit ako ang kailangang pumirma? Kasalanan ni Chloe ito. Siya ang gumastos ng pera ng kumpanya para sa mga luho niya sa abroad. Ang boses ni Elara ay nangangatog. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Dahil ikaw ang mas nakakaunawa, Elara. Alam mong hindi kakayanin ng kapatid mo ang madungisan ng pangalan sa publiko. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nagbigay ng lahat ng kailangan mo. Ngayong kailangan ka ng pamilya, tatalikuran mo ba kami? Ang paggamit ng kanyang ina sa salitang utang na loob ay tila isang tanikalang humigpit sa leeg ni Elara, dahilan upang halos hindi na siya makahinga sa tindi ng ulat ng budhi na pilit na ipinapataw sa kanya. Kinuha ni Elara ang panulat. Ang bawat dulo nito na tumatama sa puting papel ay tila isang matalim na aspil na tumutusok sa kanyang puso. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan upang isuko ang lahat ng kanyang co-fund at ari-arian, isang butil ng luha ang mabilis na pumatak at naging sanhi ng bahagyang paglabo ng tinta sa dokumento. Iyon na ang huling pagkakataon na papayag siyang maging alay para sa pagkakamali ng iba. Matapos ang pagpirma, hindi na siya binigyan ng pagkakataon na makapag-isip. Ang kanyang mga gamit ay mabilis na isinilid sa isang lumang maleta na dati ay nakatago lamang sa bodega. Ramdam ni Elara ang marahas na pagtulak ng mga gwardiya sa kanyang maleta palabas ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Ang tunog ng bakal na gate na nagsara sa kanyang likuran ay naging huling hantungan ng kanyang nakaraan. Naiwan siyang nakatayo sa kalsada, yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin ng umaga ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang mga paa ay tila kusa ng dumidiretso kahit pagod na ang kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang paglalakad sa abalang kalsada malapit sa pantalan, isang piraso ng papel na nakadikit sa isang poste ang humarang sa kanyang paningin. Isa itong anunsyo para sa mga kailangan na manggagawa sa isang bodega ng mga kargamento. Ang papel ay gusot na at medyo madumi. Ngunit para kay Elara, iyon lamang ang tanging pintuan na bukas
para sa kanya. Nagtungo siya sa address na nakasaad sa anunsyo. Ang paligid ay puno ng usok ng mga truck at amoy ng maalat na dagat. Pagdating niya sa opisina ng bodega, isang lalaki na may malaking pangangatawan at masungit na mukha ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pagdududa, lalo na nang makita ang kanyang mapuputing balat at maayos na pananamit na hindi angkop sa maruming kapaligiran ng trabaho. Sigurado ka ba rito, miss? Baka mamayang hapon lang ay umiyak ka na at hanapin ang iyong unan. Ang trabaho rito ay para sa mga matitibay ang loob at katawan. Ang boses ng manager ay puno ng pangungutya na tila ba isang hamon na kailangang lampasan ni Elara. Tumingin ng diretso si Elara sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kislap ng determinasyon ay muling nabuhay sa kanyang mga mata. Wala na siyang babalikan, at ang tanging paraan upang mabuhay ay ang harapin ang putik na ipinilit na ipahid sa kanya ng sariling pamilya. Kailangan ko ng trabaho, at hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha ang nararapat para sa akin. Ang init na nagmumula sa bubungang yari sa yero ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong bodega ng Porto. Sa bawat paghinga ni Elara, nadarama niya ang alikabok na humahalo sa hangin, nanunuyo sa kanyang lalamunan at nagbibigay ng kakaibang pait sa kanyang panlasa. Ang ingay ng mga makinang nagbubuhat ng mabibigat na kargamento at ang malalakas na hakbang ng mga manggagawa ay lumilikha ng isang magulong koro na hinding-hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ang kanyang mga palad, na dati ay tanging mga mamahaling panulat at telang sutla lamang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng maliliit na sugat mula sa matatalas na gilid ng mga karton. Ang bawat paghatak niya sa tape at pagbubuhat ng mga kahon ay nagdudulot ng matinding kislap ng sakit sa kanyang mga braso. Ngunit pilit niyang tinitiis ang lahat. Alam niyang sa sandaling tumigil siya at ipakita ang kanyang kahinaan, ang lahat ng paghihirap na ito ay mawawalan ng saysay. Hoy, bagong gawa. Bilisan mo ang pag-akyat ng mga boxes na yan. Hindi tayo rito namamasyal, marami pang barko ang darating. Ang boses ni Tita Nena, isang babaeng may magaspang na balat at boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, ay pumutol sa panandaliang pag-iisip ni Elara. Sa simula ay tila walang awa ang matanda, ngunit habang tumatagal ang oras, napansin ni Elara ang paraan ng pagturo nito sa kanya kung paano ang tamang paghawak sa mga kargamento upang hindi masyadong mapagod ang kanyang likod. Nang sumapit ang oras ng tanghalian, naupo si Elara sa isang sulok ng bodega sa ibabaw ng isang lumang paleta. Ang kanyang baon ay isang piraso ng tinapay na binili niya sa kanto bago pumasok at isang bote ng tubig na halos maligamgam na dahil sa init ng paligid. Habang ninunguya niya ang tuyong tinapay, pilit niyang nilulunok ang kasama ng kanyang sariling mga luha. Naalala niya ang mga marangyang tanghalian sa hotel, ang mga pagkaing hindi niya man lang maubos noon dahil sa sobrang dami. Ngayon, ang bawat kagat ng tinapay na ito ay tila isang paalala ng kanyang pagbagsak, ngunit isa ring simbolo ng kanyang pagnanais na manatiling buhay. Ang pagod sa kanyang katawan ay nagsimulang maging isang mabigat na pasanin na tila humihila sa kanya pababa sa semento. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa pawis na pumapatak mula sa kanyang noo. Sa gitna ng kanyang pag-aayos sa isang matayog na tumpok ng mga kahon, hindi niya napansin ang bahagyang pag-uga ng mga kargamento sa kanyang itaas. Ang pagkakaayos ng mga ito ay hindi naging matatag dahil sa mabilis na pagtatrabaho ng mga tauhan kaninang umaga. Isang matayog na tumpok ng mga kahon sa gilid ang nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan, unti-unting kumikiling patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang walang malay na si Elara. Ang tunog ng pag-atras ng mga karton sa isa't isa
ay nagbigay ng babala sa paligid. Ngunit dahil sa ingay ng malalaking bentilador, sa kisame, hindi ito agad narinig ng dalaga. Ang anino ng dambuhalang kargamento ay nagsimulang lumaki. Nilalamon ang liwanag sa paligid ni Elara habang ang mga kahon ay nagsisimulang bumulusok pababa ng mabilis. Sa isang sandali, ang lahat ng ingay sa bodega ay tila naglaho at ang tanging natira ay ang panganib na mabilis na dumarating sa kanyang kinalalagyan. Bago pa man dumapo ang mabibigat na kahon sa katawan ni Elara, isang malakas na puwersa ang biglang humablot sa kanyang braso. Isang lalaki ang mabilis na humarang, ginamit ang kanyang malapad at matipunong likod bilang kalasag upang saluhin ang bigat ng mga bumabagsak na kargamento. Ang matinding puwersa ng pagkakabangga ay nagdulot ng panginginig sa mga balikat ng lalaki, ngunit nanatili siyang nakatayo na parang isang matibay na pader na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Elara ay nakabaon sa dibdib ng estranghero. Naramdaman niya ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng hininga nito na humahalo sa amoy ng pawis at isang matapang ngunit nakakapanatag na halimuyak ng isang tunay na lalaki. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan nang dahan-dahan siyang mag-angat ng paningin at doon ay sinalubong siya ng mga matang kasing dilim at kasing lalim ng gabi. Walang salitang namutawi, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso ang nagsilbing wika sa gitna ng katahimikan ng kanilang sariling mundo. Mabilis na inilayo ng lalaki ang kanyang sarili, bagamat maingat ang pagkakabitaw niya sa mga nanginginig na balikat ni Elara. Mag-ingat ka nga, miss. Hindi sa lahat ng oras ay may sasalo sa kapabayaan mo. Ang kanyang boses ay malamig, magaspang, at tila nagtataboy. Ngunit may kakaibang himig ng pag-aalala na nakatago sa likod ng kanyang masusungit na salita. Sa halip na matakot o magalit, napansin ni Elara ang bahagyang pag-agos ng dugo mula sa gasgas sa braso ng lalaki na natamo nito dahil sa pagliligtas sa kanya. Puno ng pagsisisi at pag-aalala, agad niyang kinuha ang paborito niyang puting panyo mula sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Sorry at salamat. Hayaan mong punasan ko yan. Nanginginig niyang wika habang marahang idinadampi ang malambot na tela sa sugat ng estranghero. Habang ginagawa niya iyon, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga daliri. Naramdaman ni Elara ang makapal na kalyo sa palad ng lalaki. Subalit hindi ito ang karaniwang kalyo ng isang nagbubuhat ng kahon. Ang mga marka ay nasa parteng ginagamit ng mga taong sanay humawak ng golf club. Isang detalyeng hindi nakalagpas sa matalas niyang pandama bilang isang babaeng lumaki sa mataas na lipunan. Bakit magkakaroon ng ganoong klaseng kalyo ang isang simpleng trabahador? Walang anumang salitang binigkas ang lalaki. Kinuha nito ang panyong may bahid ng kanyang dugo mula sa kamay ni Elara. Sa halip na ibalik, dahan-dahan niya itong itiniklop at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang kupasing damit, sa tapat mismo ng kanyang dibdib kung saan pumipintig ang kanyang puso. Tuluyan na itong tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Elara na puno ng katanungan. Lumapit naman si Tita Nena habang nagpupunas ng pawis sa noo. Hayaan mo na yon. Wika ng matanda habang nakatingin sa papalayong figura. Si Bram iyan, isa sa mga super ng truck. Laging tahimik at mukhang suplado, pero ginto ang puso niyan. Sa kabilang banda, sa isang madilim na pasilyo ng bodega na hindi naabot ng paningin ng sinuman, inilabas ni Bram ang isang mamahaling telepono na labis na kabaligtaran ng kanyang gusgusing hitsura. Hinintay niyang sagutin ang nasa kabilang linya ng walang anumang ingay. Ipagpatuloy niyo ang pangangalap ng ebidensya laban sa money laundering ni Rafael Mondragon. Siguraduhin niyong malinis ang trabaho at huwag na huwag ninyong hahayaang malaman niya ito. Mariin niyang utos bago tinapos ang tawag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malayo, sa direksyon ng babaeng minsan nang winasak ng mundo, ngunit patuloy na lumalaban.
Nang matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, halos kaladkarin na ni Elara ang kanyang mga paa patungo sa silid ng mga manggagawa. Nang buksan niya ang kanyang lumang locker upang kunin ang kanyang mga gamit, isang kakaibang eksena ang bumungad sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang sirang bag ay may nakapatong na isang lalagyan ng pagkain na umaabot pa ang init sa labas nito, kasama ang isang maliit na tubo ng gamot para sa mga sugat. Walang pangalan, walang anumang sulat. Tanging ang mainit na presensya lamang ng isang taong nagmamalasakit ang naiwan. Niyakap ni Elara ang lalagyan ng pagkain at sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, isang sinag ng pag-asa ang unti-unting nagbigay init sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Sino ang tahimik na nagbabantay sa kanya sa gitna ng dilim? Sa paggising ni Elara ng sumunod na umaga, naramdaman niya ang bahagyang pagbawas ng hapdi sa kanyang mga sugat dahil sa gamot na natanggap niya kagabi. Ang bawat hakbang niya patungo sa bodega ay tila mas magaan, dala ng isang munting kuryosidad na nagbibigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Bitbit niya ang malinis ng lalagyan ng pagkain, determinadong hanapin ang lalaking nagligtas sa kanya upang magpasalamat ng maayos. Sa gitna ng nakakapagong init ng tanghali, natagpuan niya si Bram na nakaupo sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga sa gilid ng bakuran ng bodega. Ito lamang ang tanging lugar na hindi naaabot ng matinding sikat ng araw at hindi nalulunod sa alikabok ng mga truck. Ang lalaki ay nakasandal sa puno. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila naghahanap ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng ingay ng pantalan. Dahan-dahang lumapit si Elara. Ang kanyang puso ay tila may sariling ritmo ng kaba. Salamat sa gamot at sa pagkain kagabi. Alam kong ikaw ang nag-iwan yon. Mahina niyang wika habang iniabot ang lalagyan. Bahagyang iminulat ni Bram ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha na natili lamang ang pagiging seryoso nito. Wala yun. Masama ang magtrabaho nang walang laman ng tiyan. Baka himatayin ka lang sa loob. Sagot niya sa kanyang tipikal na malamig na tono, ngunit hindi niya itinanggi ang ginawa. Hindi siya tumayo. Sa halip ay bahagya siyang umusog upang bigyan ng puwang si Elara sa lilim. Maupo ka. Mas mabuting dito ka kumain kaysa sa loob ng mainit na bodega. Nag-aalangan man ay naupo si Elara sa tabi nito. Inilabas ni Bram ang kanyang sariling baon. Isang simpleng pritong tuyo at kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Ang bawat piraso ng isda ay maingat niyang hinahati bago iabot ang kalahati kay Elara. Kain tayo. Simple lang ito, pero sapat na para bigyan ka ng lakas. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang mahinang paggaspas ng mga dahon sa itaas at ang malalayong tunog ng busina ng mga barko. Habang sabay nilang kinakamay ang pagkain, aksidenteng dumampi ang mga daliri ni Elara sa kamay ni Bram nang abutin niya ang bote ng tubig. Isang tila kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan, isang init na hindi nanggaling sa sikat ng araw, kundi sa presensya ng taong ito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Elara. Ang kanyang mga pisngi ay tila nag-init, habang si Bram naman ay nanatiling tahimik bagamat may bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Elara habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang tinig ay puno ng pait ng nakaraan. Ang pamilya ko mismo ang nagtapon sa akin sa purik. Bakit ang isang taong hindi ko naman kakilala ay mas may malasakit pa? Tumingin si Bram sa malayo, sa dagat na tila walang hanggan. Ang pamilya, Elara, hindi lang yan tungkol sa giit ng dugo o sa parehong apelido. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala ka ng pakinabang sa kanila. Ang sakripisyo ay hindi dapat nagiging dahilan para sirain mo ang sarili mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Elara, isang uri ng karunungang hindi inaasahan mula sa isang simpleng tsuper.
Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nagambala ng isang makintab at mamahaling itim na sasakyan ang marahang dumaan sa harap ng tarangkahan ng bodega. Ang bawat kislap ng pintura nito sa ilalim ng araw ay tila isang matalim na paalala ng mundong kinabibilangan ni Elara noon. Sa loob ng sasakyan, kahit hindi malinaw ang mga mukha, alam ni Elara kung sino ang naroon. Ang matinding kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinawakan ang dahon ng saging sa kanyang kandungan. Ang kanyang madilim na nakaraan ay muling kumatok. Sa oras na nagsisimula na siyang makakita ng liwanag, naramdaman ni Bram ang biglang paninigas ng katawan ng dalaga. Hindi siya lumingon sa sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at mapanganib. "Huwag kang matakot," bulong niya, isang pangakong tila sapat na upang patigilin ang anumang bagyo. "Nandito ako." Ang malamig na hangin mula sa aircon ng maliit na opisina ng bodega ay tila hindi sapat upang palamigin ang nanunuyong lalamunan ni Elara. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango. Isang halimuyak na dati ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon ay tila isang laso na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng silid, nakaupo si Rafael at Chloe. Kapwa nakasuot ng mga damit na ang halaga ay katumbas na ng ilang taong sahod ng mga manggagawa sa labas. "Ate, Diyos mio, look at you. Bakit ka naging ganyan katuswa?" Ang boses ni Chloe ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na katuwaan sa nakikitang kalagayan ng kapatid. Lumapit siya kay Elara, ang kanyang mga daliri na may mahahaba at makikinang na kuko ay tila diring-diri na hinawakan ang manggas ng maduming t-shirt ni Elara. "Baka kailangan mo ng help. We can give you a small space sa bodega ng bahay. Doon ka na lang tumira kaysa rito to sa squatter area." "Tumigil ka na, Chloe." Mahinang tugon ni Elara, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. "Hindi ko kailangan ng limos mula sa inyo. Umalis na kayo rito." Tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang dating kasintahan. "Huwag ka nang magmatigas, Elara. Your pride won't feed you. Mag-sorry ka lang kay Chloe sa lahat ng panggugulo mo at bibigyan kita ng sapat na pera para makaalis sa butas na ito." Inilabas niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Tila itinatapon ito sa harap ng mukha ni Elara. "Ang pera niyo ay kasing dumi ng konsensya niyo. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa mga ping-agaw at manloloko." Buong tapang na sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa harap ng insulto. "Ang ruruming bagay na itinapon ko na, hinding-hindi ko na muling pupulutin." Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa ego ni Rafael. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. "You bit!" Bago pa man matapos ni Rafael ang kanyang sasabihin, ang kanyang palad ay marahas na dumapos sa pisngi ni Elara. Ang matinding hapdi na tila apoy ay agad na kumalat sa balat ng dalaga, kasabay ng bahagyang pag-uga ng kanyang paningin at ang nakakangilong huni na tila nananatili sa loob ng kanyang pandinig. Ngunit bago pa man muling maitaas ni Rafael ang kanyang kamay para sa ikalawang pagkakataon, ang kanyang pulso ay biglang nahablot ng isang kamay na kasing tigas ng bakal. Isang madilim na anino ang bumalot sa kanila at ang presensya ng isang taong puno ng awtoridad ay biglang naramdaman sa loob ng silid. Si Bram ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong katawan ay tila isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Ang kanyang pagkakahawak sa pulso ni Rafael ay tila nagdudulot na ng pagkabali ng buto dahil sa bilis ng pamumutla ng mukha ng huli. "Ang lakas ng loob mong manakit ng babae sa teritoryo ko." Ang boses ni Bram ay mababa, ngunit puno ng panganib. Bawat salita ay tila isang hatol
ng kamatayan. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Isa ka lang hamak na driver. Sigaw ni Rafael. Bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay halatang halata. Hindi siya pinansin ni Bram. Sa halip, marahas niyang binitawan ang kamay ni Rafael at humarang sa harap ni Elara, tila isang pader na hinding-hindi matitinag. Umalis na kayo rito, bago ko makalimutan na tao ang kaharap ko. At tandaan mo ito, ang bawat sakit na ibinigay mo sa kanya, ibabalik ko sa iyo ng may interes. Nanatiling nakatayo si Elara sa likuran ni Bram. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa masakit na pisngi, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya nakuha mula sa kanyang sariling pamilya. Habang mabilis na lumalabas si Rafael at Chloe na puno ng takot at pahiya, si Chloe ay lumingon ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng suspisya habang tinitingnan ang matikas na tindig ng trooper. Magbabayad ka rin, Elara. Ang huling sigaw ni Chloe bago sumara ang pinto. Naiwan ang katahimikan sa loob ng opisina. Tanging ang mabilis na paghinga ni Elara ang naririnig. Dahan-dahang humarap si Bram sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumambot at ang kanyang kamay ay bahagyang tumaas. Tila gustong haplusin ang namumulang pisngi ng dalaga. Ngunit pinili niyang ibaba rin ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin, habang ang anino ng panganib ay tila mas lalong lumalalim sa bawat segundong lumilipas. Nang sumapit ang dapit hapon, ang langit ay tuluyan ng binalot ng makakapal at madidilim na ulap. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kalsada. Lumilikha ng mga maliliit na talsik ng tubig na tila mga kristal na sumasabog sa semento. Sa ilalim ng isang luma at kalawanging bubong ng hintayan ng bus, nakaupo si Elara habang yakap ang kanyang sarili upang labanan ang nanunuot na lamig. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay hindi pa rin humuhupa. Tila isang apoy na ayaw mamatay habang ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa sa gitna ng malupit na mundong ito. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang papalapit na truck ay pansamantalang nagbigay ng kulay sa madilim na paligid. Ang sasakyan ay dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat at mula rito ay bumaba ang isang matangkad na figura na may hawak na isang malaking itim na payong. Ang bawat hakbang ni Bram patungo sa kanya ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin hanggang sa maramdaman ni Elara na ang ulan ay hindi na tumatama sa kanyang katawan. Ang payong ay nakatabing nasa itaas niya at ang presensya ni Bram ay tila naging isang pader na humaharang sa lahat ng lamig. "Huwag ka nang magmatigas, Elara. Sakay na." Ang boses ni Bram ay mababa, ngunit puno ng pagmamalasakit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging seryoso. Wala nang lakas na tumanggi ang dalaga, kaya't dahan-dahan siyang tumayo at sumunod sa lalaki patungo sa loob ng truck. Sa loob ng cabin, ang hangin ay naging mainit at tuyo. Isang malaking ginhawa mula sa baha at bagyo sa labas. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubungan at ang mahinang pag-andar ng makina. Inabot ni Bram ang isang maliit na first aid kit mula sa ilalim ng upuan. Sa gitna ng dilim at tanging liwanag lamang mula sa dashboard ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha, sinimulan niyang linisin ang sugat sa pisngi ni Elara. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot ay nagbibigay ng panandaliang hapdi. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng mga daliri ni Bram na bahagyang sumasagi sa kanyang balat. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakalapit, sapat na upang maramdaman ni Elara ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang noo. "Bakit ka ba laging nandyan kapag kailangan ko ng tulong?" Mahinang tanong ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga kamay ni Bram na kahit magaspang ay naging napakaingat sa paghawak sa kanya. Minsan, ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalapit sa mga taong kailangang magtulungan. Sagot ni Bram nang hindi tumitingin. Matapos malinis ang sugat, isinandal niya ang kanyang likod sa upuan
at tumingin sa malayo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas malalim, ngunit hindi na ito nakakailang. Ang pagod ni Elara ay unti-unti nang nananaig. Ang kanyang mga talukap ay tila bumibigat na. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak at sumandal sa matipunong balikat ni Bram. Naramdaman ni Bram ang bigat ng ulo ni Elara, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang pagkakaupo upang maging komportable ang dalaga. Ang kanyang kamay ay bahagyang itinaas, tila gustong haplusin ang buhok ni Elara, ngunit nanatili itong nakalutang sa hangin bago tuluyang ibinaba sa kanyang kandungan. Ang tanging naging saksi sa sandaling iyon ay ang ulan at ang dilim ng gabi. Ngunit sa gitna ng payapang sandaling iyon, ang cellphone ni Bram na nakalagay sa gilid ay biglang nagkaroon ng liwanag. Isang maikling mensahe ang lumabas na hindi nakita ni Elara dahil sa kanyang mahimbing na tulog. Chairman, the trap for the Mondragons is set. We are waiting for your final signal. Ang kislap ng liwanag mula sa screen ay tila isang babala na ang kapayapaang nararanasan nila ngayon ay isang panandaliang hininga lamang bago ang pagdating ng mas malaking unos. Sino ang tunay na kalaban sa gitna ng labanang ito? Ang maliit at tagping-tagping silid ni Elara ay tila mas lalong sumikip nang dumating ang aninong hindi niya inaasahan. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay biglang nalamon ng isang pamilyar ngunit nakakasulasok na halimuyak ng mamahaling pabango. Ang marahas na pagtulak sa pinto ay nagdulot ng pag-uga ng mahinang dingding at doon ay tumambad ang figura ni Doña Carmen. Ang kanyang marangyang kasuotan ay labis na kabaligtaran sa dumi at bighati ng kapaligirang kinalalagyan ng kanyang anak. Walang anumang bakas ng pag-aalala o pangungumusta sa mukha ng ina. Sa halip, isang puting sobre ang ibinato niya sa ibabaw ng maliit at luma ng kama ni Elara. Pirmahan mo yan. Kailangan ni Chloe ng karagdagang pondo para sa kanyang kasal. Bilang panganay, tungkulin mong punan ang kulang sa budget para sa engrandeng okasyon na ito. Isipin mo na lang na pambayad mo ito sa lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa iyo. Mama, wala na akong kahit ano. Pinalayas niyo ako. Kinuha niyo ang lahat sa akin. At ngayon, ay pati ang kakaunting natitira sa akin ay gusto niyo pang simutin. Ang boses ni Elara ay nanginginig sa matinding ulat ng budhi at galit. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng sakit. Tila ba wala ng luhang gustong kumawala mula sa kanyang pagkatao. Hindi pinakinggan ni Doña Carmen ang pagsusumamo ng anak. Sa halip, nagsimula siyang maghalughog sa mga kakaunting gamit ni Elara. Ang malakas na pagkalampag ng mga luma at kinakalawang na drawer ay lumikha ng isang nakakarinding ingay sa loob ng silid. Nang makita niya ang isang maliit na kahon na yari sa pelos, mabilis niya itong hinablot. Doon ay nakalagay ang gintong relo na tanging alaala ni Elara mula sa kanyang yumaong ama. "Wag, Mama! Iyan na lang ang natitira sa akin mula kay Papa." Sigaw ni Elara habang pilit na inaagaw ang kahon. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa isang marahas na paghatak, ngunit dahil sa panghihina ng katawan ni Elara, madali siyang naitulak ni Doña Carmen. Ang malakas na pagtama ng likod ni Elara sa matigas na poste ng kama ay nagdulot ng panandaliang pagkawalay ng kanyang hininga. "Wala kang kwentang, anak. Ang relong ito ay sapat na para sa isang gabi ng pagdiriwang ni Chloe. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya huwag kang magmaramot." Ang mga salitang yon ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Elara. Habang mabilis na lumalabas si Doña Carmen bitbit ang kanyang huling kayamanan, naiwan si Elara na nakasalampak sa sahig. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan, isang paalala na ang kanyang pamilya ay hindi na mga mahal sa buhay, kundi mga estrangherong kumakatay sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng bintana, nakatayo sa dilim ang isang figura na kanina pa nakamasid.
Si Bram ay nakasandal sa kanyang truck. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Narinig niya ang bawat sigaw, bawat insulto, at bawat hikbi na pilit na ikinubli ni Elara. Gusto niyang pumasok at tapusin ang lahat, ngunit alam niyang kailangang maranasan ni Elara ang huling hapdi ng pagtataksil upang tuluyan itong magising mula sa kanyang pagiging biktima. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit, isang tahimik na panunumpa na bawat patak ng luha ni Elara ay pagbabayaran ng mga Mondragon ng higit pa sa inaakala nila. Kinabukasan, sa gitna ng pagod at alikabok sa bodega, isang makulay at eleganteng papel ang inilapag sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Elara. Ang bawat titik na nakasulat doon ay tila nangaasar sa kanyang kalagayan. Ito ay isang paanyaya sa kasal ni Rafael at Chloe na ipinadala sa lahat ng mga manggagawa sa siyong upang ipakita ang tagumpay ng mga manloloko at ang kahihiyan ng isang Elara Mondragon. Ang pulang kulay ng papel ay tila sariwang dugo na muling nagbukas sa sugat ng kanyang puso. Hanggang saan kaya kayang tiisin ng isang tao ang paulit-ulit na pagyurak sa kanyang dangal bago siya tuluyang maging isang bagyong wawasak sa lahat? Ang sikat ng araw sa pantalan ay tila naging mas matala sa mga mata ni Elara. Ngunit ang tindi ng init nito ay walang binatana sa naglalayab na pait sa loob ng kanyang dibdib. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ng bodega, na tila isang nagniningning na hiyas sa gitna ng tumpok ng mga kalawangin at maduming kargamento. Nang bumukas ang pinto nito, lumabas si Chloe na tila isang reyna. Suot ang isang mamahaling puting bestido na labis na kabaligtaran sa amoy ng dagat at mantsa ng grasa sa paligid. Dala ang isang makapal na tumpok ng mga pulang imbitasyon. Nagsimulang maglakad si Chloe sa gitna ng mga manggagawa. Bawat isa ay binibigyan niya ng mapangasar ng ngiti habang ang kanyang mga daliri na may makikinang na alahas ay tila diring-diri na dumadampi sa magagaspang na kamay ng mga trooper at kargador. Huwag kayong mahihiya, ha? Pumunta kayo sa wedding ko. Pinayagan ko ang caterer na magbalot kayo ng mga tira-tirang pagkain para naman makatikim kayo ng luto ng 5-star hotel. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya na tila ba ang bawat salita ay isang dumi na ipinapahid niya sa dangal ng mga tao roon. Nang makalapit siya kay Tita Nena, marahas na ibinato ni Chloe ang isang imbitasyon sa sahig sa tapat mismo ng paanan ng matanda. Lalo ka na. Matanda ka. Siguraduhin mong maligo ka ng maigi bago pumunta. Baka kasi mangamoy bagoong ang buong ballroom dahil sa inyo. Nakakasuka ang amoy ng mga mahihirap na tulad nyo. Wika ni Chloe habang nagtatakip ng ilong. Isang kilos na nagdulot ng pananahimik sa buong paligid. Naramdaman ni Elara ang biglang pagdaloy ng dugo patungo sa kanyang mukha. Ang bawat pangiinsultong natanggap niya noon ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang makita ang mga taong naging pamilya niya sa gitna ng kanyang kahirapan na tratuhin na parang basura ay ang huling mitya na nagpasabog sa kanyang pasensya. Humakbang siya nang mabilis patungo sa kanyang kapatid. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging mahinhin at matiisin ay tuluyan ng napigtas. Sa isang iglap, bago pa man muling makapagsalita si Chloe, isang matunog at marahas na pagdampi ng palad ni Elara ang tumama sa pisngi ng kanyang kapatid. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng biglang pag-ikot ng ulo ni Chloe at ang kanyang mamahaling hikaw ay halos matanggal sa tindi ng pagkakahampas. Ang bawat manggagawa ay napahinto. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Elara at ang nakakabinging katahimikan ng pagkagulat ni Chloe. Ang pera mo ay kayang bumili ng kahit anong damit, Chloe, pero hinding-hindi nito kayang takpan ang baho ng ugali mo. Ang mga taong tinatawag mong mahirap ay may dangal na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na magkadugo tayo. Ang boses ni Elara ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag,
at puno ng awtoridad na tila isang leon na sa wakas ay nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Nanlisik ang mga mata ni Chloe sa galit. "Malandi ka! Papatayin kita!" Sigaw niya habang balak niyang dambahin at tsakalmamin ang mukha ni Elara. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matipunong braso ang humarang sa kanyang daanan. Si Bram ay nakatayo na sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Chloe ay sapat na upang mapadaing ito sa sakit. "Hindi ka ba nakinig?" Ang sabi niya. "Umalis ka na." Ang boses ni Bram ay mababa, ngunit may dalang panganib na nagpatahimik sa pagwawala ni Chloe. Tinawag ni Bram ang mga security guard ng Xiong sa pamamagitan lamang ng isang matalim na tingin. "Ilabas ang babaeng ito. At siguraduhin ninyong hindi na muling makakatapak ang kahit na anong dumina galing sa pamilyang ito sa loob ng bodega." Habang pilit na kinalaladkad si Chloe palabas, ang kanyang mga hiyaw ng pagbabanta ay unti-unting naglaho sa layo. Lumapit si Elara kay Tita Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Pasensya na po kayo, tita. Nadaling ko pa kayo sa gulo ko." Ngunit sa halip na magalit, hinawakan ng matanda ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. "Huwag kang hihingi ng tawad sa pagtatanggol sa amin, anak. Ipinakita mo sa kanila na hindi tayo basta-basta nayuyurakan." Nang lumubog na ang araw, nilapitan ni Bram si Elara na nakaupo sa gilid ng pantalan, tila malalim ang iniisip. "Handa ka na bang tapusin ang laban na ito, Elara?" Tanong ni Bram habang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape. Tumingin si Elara sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Bram ang isang apoy sa mga mata nito na hindi na kayang patayin ng kahit anong ulan. "Dalhin mo ako sa penthouse na sinasabi mo," matigas na wika ni Elara. Ang gabi ay naging saksi sa pagsilang ng isang bagong Elara. Isang babaeng hindi na kailanman papayag na maging biktima ng tadhana. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang magningning, tila naghihintay sa pagdating ng reynang muling babangon mula sa abo. Ang pagsakay ni Elara sa loob ng elevator na gawa sa makintab na salamin at bakal ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang planeta. Ang mahinang pag-angat ng sasakyan ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang sikmura, habang ang bawat palapag na nadadaanan ay tila naglalayo sa kanya mula sa amoy ng krudo at alikabok ng bodega. Nang bumukas ang mga pinto sa pinakataas na bahagi ng gusali, sinalubong siya ng isang malawak na espasyo na tila nagniningning sa ilalim ng mga lila at asul na ilaw ng gabi sa labas. Ang penthouse ay puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi kundi nakakamangha. Ang sahig na yari sa puting marmol ay tila salamin na sumasalamin sa bawat hakbang ni Elara na punong-puno ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Bram sa harap ng dambuhalang bintana na nakaharap sa buong liwanag ng Manila. Wala na ang kanyang kupasing t-shirt at maong. Pinalitan na ito ng isang maayos na polo shirt na nagpapakita ng kanyang tunay na tindig. Isang lalaking hindi lamang nagmamaneho ng truck, kundi isang taong sanay na tinitingala ng lahat. "Chairman, ang tawag ba nila sa iyo ay chairman?" Ang boses ni Elara ay tila isang bulong na halos hindi marinig sa lawak ng silid. Lumapit siya ng bahagya, ngunit tumigil din ng maramdaman ang kakaibang bigat ng awtoridad na nagmumula sa lalaki. Humarap si Bram sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng misteryo ay tila naging kasing linaw ng kristal sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Iyan ang mundong iniwan ko pansamantala upang mahanap ang katotohanan, Elara. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob ng folder na ito." Inilapag ni Bram ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang hatol na naghihintay na mabigkas. Dahan-dahang binuksan ni Elara ang folder. Ang bawat pahinang kanyang tinitingnan
ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa maduming gawain ni Rafael at Chloe, ang mga ilegal na transaksyon, ang panloloko sa buwis, at ang malinaw na ebidensya na ang perang ginamit sa pagpapagawa ng mansyon ni Doña Carmen ay ninakaw mula sa sariling kumpanya ng kanyang ina. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala sa pamilya. Sapat na ito para mapabagsak sila, di ba? Ang tanong ni Elara ay puno ng pait. Tumingin siya kay Bram, naghahanap ng kasagutan kung bakit ginawa nito ang lahat para sa kanya. Sapat na ito upang makuha mo muli ang dangal na kinuha nila sa iyo, Elara. Pero hindi ako ang gagawa niyan para sa iyo. Ang desisyon ay nasa mga kamay mo. Ang mga biktima ay umiiyak at nagmamakaawa, pero ang mga reyna ay lumalaban at naniningil. Sino sa kanila ang gusto mong maging bukas? Ang boses ni Bram ay mababa, ngunit puno ng paghimok, isang hamon na nagpagising sa leon sa loob ng puso ni Elara. Lumapit si Elara kay Bram, hindi upang humingi ng awa, kundi upang ipakita ang kanyang determinasyon. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, napansin ni Elara ang bahagyang pagkagusot ng kwelyo ng polo ni Bram. Sa isang pagkilos na tila kusa at puno ng lambing, iniunat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng lalaki. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang sumagi sa leeg ni Bram ay nagdulot ng panandaliang paghinto ng oras para sa kanilang dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakalapit, sapat na upang marinig nila ang mahinang paghinga ng isa't isa. Salamat, Bram. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil tinuruan mo akong huwag matakot sa sarili kong lakas. Ang mga salitang ito ay tila isang pangako na hinding-hindi na niya muling hahayaang tapak-tapakan siya ng sinuman. Lumakad si Bram patungo sa isang pinto sa dulo ng silid at binuksan ito. Doon, nakasabit ang isang dambuhalang lalagyan ng damit. Nang buksan ni Bram ang zipper nito, tumambad ang isang napakagandang gown na kulay pula. Isang kulay na kasing talas ng galit at kasing tingkad ng pag-asa. Ang tela nito ay tila kumikislap sa ilalim ng ilaw, handa ng isuot para sa isang labanang hinding-hindi malilimutan ng lahat. Bukas ang araw ng kasal nila, Elara. Handa ka na bang ipakita sa kanila kung anong klase ng bagyo ang sinubukan nilang itago sa ilalim ng lupa? Ang bawat sulok ng ballroom sa loob ng pinakasikat na 5 bituing hotel sa Maynila ay tila binudburan ng ginto. Ang dambuhalang mga chandelier na nakasabit sa kisame ay nagbibigay ng isang marangyang liwanag na tumatama sa mga kristal na baso at mamahaling alak na hawak ng mga panauhin. Ito ang araw na matagal nang pinakahihintay ni Chloe. Isang kasal na ang tanging layunin ay ipakita sa buong mundo ang kanyang tagumpay at ang ganap na pagbura sa anino ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Doña Carmen ay nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang ngiti ay puno ng kapalaluan habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa matataas na tao ng lipunan. Ngunit sa gitna ng masayang musika at pagtatawanan, ang dambuhalang pintuan ng bulwagan ay marahang bumukas. Isang malawak na liwanag mula sa labas ang pumasok at kasunod nito ay ang paghakbang ng isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip na puno ng apoy. Si Elara ay nakasuot ng isang mahabang gown na kulay pula na ang bawat hibla ng tela ay yumayakap sa kanyang katawan na tila isang reynang handa ng maningil sa lahat ng kanyang nawala. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng lahat ng naroon. Ang ingay ng pagtatawanan ay biglang napalitan ng isang nakakabiinging katahimikan habang ang bawat mata ay nakapako sa kanyang nagniningning na figura. Anong ginagawa mo rito, Elara? Wala kang karapatang dungisan ang araw na ito. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng gulat at puot nang makalapit siya sa kanyang anak. Bantay,
Nasaan ang mga security? Paalisin ang babaeng ito. Bago pa man makalapit ang sinumang gwardiya, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at may mga earpiece ang mabilis na pumasok at humarang sa daanan. Sila ay kumilos ng may disiplina at awtoridad na tila isang hukbong nagbabantay sa isang pinakamahalagang tao sa mundo. Mula sa likuran ng mga ito, lumabas ang isang lalaking tila kinuha ang lahat ng hangin sa loob ng ballroom dahil sa bigat ng kanyang presensya. Si Bram ay nakasuot ng isang pasadyang tuxedo na nagpapakita ng kanyang matikas at matipunong pangangatawan. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapangyarihan na kailanman ay hindi nakita ni Rafael sa isang simpleng trooper. Ang manager ng hotel, na kilala sa pagiging masungit sa mga maliliit na tao, ay mabilis na tumakbo patungo sa kinalalagyan ni Bram at yumukod ng napakababa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at paggalang. Chairman Alcantara, isang malaking karangalan po na makita kayo rito sa aming hotel. Pasensya na po kung hindi namin kayo agad na asikaso. Ang pangalang Chairman Ibrahim Alcantara ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Ang bawat bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Si Rafael at Chloe ay tila naging mga estatwa sa gitna ng entablado. Ang lalaking kanilang minaliit, ang trooper na kanilang tinrato na parang basura sa bodega, ay ang siyang may-ari ng pinakamalaking korporasyon ng logistika na nagpapatakbo sa buong bansa. Dahan-dahang lumapit si Bram kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig lamang sa dalaga. Tila walang ibang tao sa loob ng silid, kundi silang dalawa lamang. Sa harap ng daan-daang saksi, kinuha ni Bram ang maliit na kamay ni Elara at marahan itong idinampi sa kanyang mga labi. Ang init ng kanyang halik sa mubandana ng kamay ni Elara ay nagdulot ng isang matinding kilig na bumalot sa buong pagkatao ng dalaga, habang ang puot sa kanyang dibdib ay pansamantalang napalitan ng isang pakiramdam ng ganap na proteksyon. Chairman Alcantara, ang boses ni Rafael ay nangangatog. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na barong. Bakit? Bakit kayo kasama ng babaeng ito? Isa lang siyang hamak na kargadora sa syong. Tumingin si Bram kay Rafael ng may matalim at malamig na mga mata na tila may kakayahang manunog. Kuidado sa iyong pananalita, Rafael. Ang babaeng tinatawag mong hamak ay ang siyang magiging asawa ko. At simula sa sandaling ito, ang anumang galos o sakit na ibinigay ninyo sa kanya ay ituturing kong deklarasyon ng digmaan laban sa buong pamilya Alcantara. Ang bawat salitang binitawan ni Bram ay tila mga hatol na nagpabagsak sa lahat ng kayabangan ng mga Mondragon. Sa gitna ng katahimikan, itinaas ni Elara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang ina at sa kanyang kapatid. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elara na ang trono na ninakaw sa kanya ay muli nang bumabalik sa kanyang mga kamay. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay tila naging isang malakas na huni ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang bawat mata ay palipat-lipat mula sa nagniningning na anyo ni Elara patungo sa matikas na tindig ni Chairman Ibrahim. Ang kapangyarihan ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa hangin na nagpaparamdam sa lahat ng naroon na ang balanse ng mundo ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Ate, how could you do this to me? Sinira mo ang wedding ko. Sa gitna ng katahimikan, ang boses ni Chloe ay pumailan lang na tila isang matalas na piraso ng basag na salamin. Wala na ang kanyang pagiging mahinhin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at mabilis na sumugod patungo kay Elara. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila gustong punitin ang pulang gown na labis na nagpatingkad sa ganda ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa man madampi ng mga kuko ni Chloe ang tela, dalawang malalaking lalaking naka-Amerikana ang mabilis na humarang. Ang marahas na pagpigil sa kanya
ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Chloe. Dahilan upang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig habang ang kanyang puting belo ay nagkabuhol-buhol. Walang sino man sa mga bisita ang nagtangkang lumapit upang tulungan siya. Lahat ay tila naging manonood na lamang sa sariling trahedya ng mga Mondragon. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay mabilis na nag-iba ng anyo. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang nagtubig at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang huwad na pagsisisi. Lumapit siya kay Elara, ang kanyang mga kamay ay nangangatal na tila gustong humawak sa braso ng kanyang anak. Anak, Elara, hindi ko alam na ganito na pala ang narating mo. Patawarin mo si Mama kung naging mahigpit ako sa iyo noon. Alam mo namang ginagawa ko lang ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya, di ba? Tiningnan ni Elara ang kanyang ina nang may matinding lamig. Wala siyang naramdamang awa, tanging isang malalim na kawalan na tila isang bangin sa pagitan nila. Ang pamilyang tinutukoy mo, Mama, ay ang pamilyang nagtapon sa akin sa kalsada para sa utang na hindi ko naman ginawa. Ang pamilyang pinalayas ako nang walang kahit isang kusing. Huwag mong gamitin ang salitang anak dahil sa sandaling isinara mo ang pinto ng mansyon sa harap ko, namatay na ang anak na kilala mo. Kasabay ng mga salitang iyon, si Bram ay nagbigay ng isang bahagyang senyas gamit ang kanyang ulo sa mga lalaking nakatayo sa paligid. Ang mga ito ay mga kinatawan ng pinakamalalaking bangko at kumpanya sa bansa na kasama sa listahan ng mga panauhin. Sa isang iglap, tila may isang hindi nakikitang domino na nagsimulang mabuwal. Ang bawat isa sa mga negosyanteng naroon ay dahan-dahang tumayo, kinuha ang kanilang mga gamit at isa-isang lumapit kay Rafael upang ibigay ang kanilang formal na pagtalikod sa anumang transaksyon sa kumpanya nito. Diyos, Chairman Ibrahim, pakiusap, maawa kayo. Ang boses ni Rafael ay tila isang pag-ungol ng isang sugatang hayop habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ni Bram. Huwag ninyong bawiin ang mga kontrata. Mamamatay ang kumpanya ko. Kahit ano ay gagawin ko, pakiusap. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Bram ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Sa halip, masuyong inalalayan ni Bram si Elara patungo sa gitna ng entablado. Sa bawat hakbang ni Elara, naramdaman niya ang matinding bigat ng kanyang bawat ganti. Habang naglalakad siya, ang kanyang got na sapatos ay dahan-dahang tumapak sa isang puting bulaklak na nahulog mula sa tuksido ni Rafael. Ang marahang pagkadurog ng mga talulot nito sa ilalim ng kanyang sapatos ay naging simbolo ng tuluyang pagkamatay ng huling hibla ng pag-ibig na mayroon siya para sa lalaking ito. Huminto si Elara sa harap ng mikropono sa rostrum ng MC. Ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila isang diwata ng katarungan na handa nang magbigay ng hatol. Inilapag niya ang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa matigas na kahoy ay tila isang malakas na paghampas ng gavel ng isang hukom. May dala akong regalo para sa inyong dalawa, Rafael at Chloe. Ang boses ni Elara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malinaw at walang bahid ng takot. Isang regalo na magpapaalala sa inyo na ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay may katumbas na kabayaran na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Itinuro ni Elara ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado na karaniwang nagpapakita ng mga litrato ng pag-iibigan ng bagong kasal. Sa isang pindot sa remote na hawak niya, ang screen ay biglang nagbago. Nagpapakita ng isang madilim at nakakahindik-hindik na katotohanan na hindi inaasahan ng sinuman. Ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay nagpapakita ng mga matatamis na alaala ng pag-iibigan ay biglang nagliwanag ng isang malamig at malupit na katotohanan. Ang bawat paglipat ng mga imahe ay nagdudulot ng isang malakas na pagsinghap mula sa mga panauhin. Hindi mga bulaklak o halik ang bumubulaga sa kanila, kundi ang mga malilinaw na kopya ng bank statements,
mga lihim na kontrata, at mga kuha mula sa CCTV na nagpapakita sa paglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account ni na Rafael at Chloe. Ang bawat detalye ng kanilang pagnanakaw at panloloko sa buwis ay nakaladlad na ngayon sa harap ng pinakamataas na lipunan ng Maynila. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng semento. Tila bawat tao ay natatakot na huminga habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng dangal ng mga Mondragon. Ang mga matatandang negosyante na dati ay bumabati kay Rafael ay dahan-dahang umiiling. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa lantad na kataksilan. Hindi totoo yan. Pineke mo ang mga dokumentong yan dahil sa selos. Sigaw ni Chloe habang pilit na tumatayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang kanyang puting wedding dress ay madumi na at gulanit. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Ate, bakit mo ako ginaganito? Buntis ako. Paano mo nasisikmurang saktan ang sarili mong pamangkin? Muli niyang ginamit ang kanyang huling alas, ang pagiging martir, at ang kanyang pagbubuntis upang makuha ang awa ng mga tao. Lumapit si Elara sa kanyang kapatid nang walang anumang emosyon sa mukha. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Huwag mong gamitin ang batang yan para iligtas ang sarili mo, Chloe. Dahil kung meron mang taong walang puso rito, ikaw iyon. May isa pang dokumentong lumitaw sa screen, isang opisyal na resulta ng DNA test na kinuha mula sa isang klinika sa ibang bansa. Ang mga letra sa screen ay tila mga matatalim na kidlat na tumama sa pagkatao ni Rafael. Nakasaad doon na ang batang dinadala ni Chloe ay hindi kay Rafael, kundi sa isang lalaking madalas nitong makasama sa mga bakasyon sa ibang bansa. Ang katotohanan ito ang naging huling mitya na nagpasabog sa natitirang katinuan ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tumitingin sa babaeng akala niya ay kanyang itatangi habang buhay. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalakas na hakbang ng mga bota ay umalingaw-ngaw sa labas ng bulwagan. Ang mga pintuan ay muling bumukas at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis at kinatawan mula sa kawanihan ng buwis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na kagamitan na tumatama sa kanilang mga uniforme ay nagbigay ng huling hantungan sa pagdiriwang na ito. Ang bawat panauhin ay nagmamasid lamang habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa entablado upang isagawa ang kanilang tungkulin. Rafael Mondragon at Chloe Mondragon, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong estafa, tax evasion at money laundering. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang pakundangan. Habang kinakabitan ng mga bakal na posas ang mga kamay ni na Rafael at Chloe, si Elara ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Bram. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Naramdaman niya ang init ng palad ni Bram na humawak sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang lahat ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ang mga salarin, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig sa gilid ng entablado. Si Doña Carmen ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang marangyang alahas ay tumama sa marmol at nagdulot ng maliliit na tunog ng pagkabasag. Ang lahat ay natigilan. Ang saya at ganti ay biglang napalitan ng isang panibagong uri ng kaba. Elara ay napatitig sa kanyang inang nakahandusay, at sa isang sandali, ang lahat ng pait ay tila naglaban-laban sa loob ng kanyang puso. Tutulungan ba niya ang taong unang sumira sa kanyang buhay o hahayaan na lamang niya itong lamunin ng sariling karma? Ang kaguluhan sa loob ng ballroom ay tila naging isang malabong panaginip habang ang mga puting ilaw mula sa ambulansya ay humahalo sa asul at pulang kislap ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Sa gitna ng ingay ng mga taong nagmamadaling tumulong kay Doña Carmen,
Nanatiling nakatayo si Elara na tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang inang pilit na isinasakay sa stretcher. Bagamat may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha, hindi siya lumapit upang humawak sa kamay nito. Tumawag na kayo ng pinakamagaling na doktor. Siguraduhin ninyong ligtas siya. Ang boses ni Elara ay kalmado. Isang utos na nagpapakitang hindi siya naging halimaw sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Ngunit nang tangkaing abutin ng isa sa mga nurse ang kanyang kamay upang isama siya sa ospital, dahan-dahan siyang lumayo. Hanggang dito na lang ang obligasyon ko bilang anak. Ang bayad sa ospital ay darating mula sa aking abogado, ngunit ang aking presensya ay hindi na bahagi ng kasunduang ito. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, ang marahas na pagkaladkad ng mga pulis kina Rafael at Chloe ay nagdulot ng huling pagbagsak ng kanilang maskara. Ang kanilang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki sa lahat ay naglaho ng parang bula. Kasalanan mo ito, Chloe. Kung hindi ka naging gahaman sa pera, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Rafael habang ang malamig na bakal ng posas ay humihigpit sa kanyang mga pulso. Anong ako? Ikaw ang hinalal na treasurer. Ikaw ang pumirma sa lahat. Traidor ka, Rafael. Ang hiyaw ni Chloe ay tila isang nakakarinding huni na nagpababa sa kanyang dangal bilang isang mondragon. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ng pulis ay puno ng sumbatan at pagmumura hanggang sa tuluyan silang lamunin ng dilim ng gabi. Lumabas si Elara sa balkonahe ng hotel upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Ngunit bago pa man siya manginig, naramdaman niya ang isang mabigat at mainit na tela na binalot sa kanyang mga balikat. Si Bram ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang Amerikana ay ibinigay niya sa dalaga upang magsilbing proteksyon laban sa hangin. Ang amoy ng lalaki, isang halo ng mamahaling kahoy at ang pamilyar na bango ng katapatan ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng puso ni Elara. Tapos na ang lahat, Elara. Ang palasyong itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang boses ni Bram ay malambot. Ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa balikat ni Elara at dahan-dahang hinila ang dalaga upang sumandal sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Elara ang matatag na tibok ng puso ni Bram, isang ritmo na nagbibigay sa kanya ng katiyakan na hindi na siya muling mag-iisa. Kinabukasan, ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng pagbagsak ng Imperyong Mondragon. Ang mga ari-arian nila ay isinailalim sa sequestration at ang pangalan ng pamilya ay naging simbolo ng kahihiyan. Ngunit para kay Elara, ang mga balitang ito ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Nagtungo siya sa dalampasigan ng Ilog Pasig, kung saan ang tubig ay dahan-dahang umaagos patungo sa dagat. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa, ang aparatong naglalaman ng lahat ng masasakit na mensahe ng pananakot at pagmamanipula ni Doña Carmen. Sa isang matatag na pagkilos, binuksan niya ang lalagyan ng SIM card at kinuha ang maliit na piraso ng plastik na nag-uugnay sa kanyang madilim na kahapon. Ang dahan-dahang pagkahulog ng SIM card patungo sa madilim na tubig ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa isip ni Elara, ito ang pinakamalakas na simbolo ng kanyang kalayaan. Ang bawat alaala ng pagiging biktima ay dahan-dahang lumubog at tinangay ng agos. Iniiwan siyang malinis at handa para sa isang bagong simula. Lumingon siya sa likuran kung saan naghihintay si Bram sa loob ng kanyang sasakyan. Ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga gusali, nagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang mukha na ngayon ay puno na ng kapayapaan. Ang amoy ng gamot at ang nakasisilaw na puting ilaw sa loob ng silid ng ospital ay tila nagpapabigat sa bawat hakbang ni Elara. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mga kagamitang medikal sa labas ng pasilyo ay lumilikha ng isang mababang tunog na nagpapaalala sa kanya
kung gaano kanipis ang hangganan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng silid, nakahiga si Doña Carmen, ang dating makapangyarihan at mapagmataas na babae ay tila naging isang maliit at nanghihinang anino na lamang sa ilalim ng makakapal na kumot. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ng kanyang anak, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na puno ng pait at pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling alahas lamang ang hinahawakan, ay nanginginig na pilit na inaabot ang laylayan ng pulang gown ni Elara. Anak, Elara, huwag mo akong iwan dito. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Si Chloe, kailangan niya ng magaling na abogado. Ang kumpanya, kailangan nating mabawi ang kumpanya. Ikaw ang matatag. Elara, gawin mo ito para sa mama. Isang malalim na pagpapakawala ng hangin ang kumawala sa mga labi ni Elara habang tinititigan ang kanyang ina. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pagod na tila nagmula pa sa maraming taon ng pagtitiis. Dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kamay ni Doña Carmen at marahan itong ibinalik sa ibabaw ng kama. Mama, itigil na natin ang pag-arte na tila mayroon pa tayong kailangang iligtas. Ang kumpanyang sinasabi niyo ay wala na dahil sa sarili ninyong kasakiman. At si Chloe, kailangan niyang pagbayaran ang bawat maling hakbang na ginawa niya. Ang boses ni Elara ay kalmado. Walang halong paghihiganti, kundi puno ng katotohanan. Dinalhan kita ng isang sobre. Nakapaloob dito ang buong bayad para sa iyong operasyon at ang sapat na pondo para sa iyong paggaling sa isang maayos na pasilidad. Ito ang aking huling sakripisyo, Mama. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang utang na loob na ipinantatali mo sa aking leeg sa loob ng maraming taon. Ang mga luha ni Doña Carmen ay pumatak sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na wala na siyang mapapakinabangan mula sa anak na dati ay itinuring niyang kasangkapan lamang. Paano ako? Sino ang mag-aalaga sa akin? Tumingin si Elara sa bintana, kung saan tanaw ang malawak na kalangitan. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo ay hindi ka iiwan, Mama. Pero ang mga taong ginamit mo lang, sila ang unang lalayo kapag wala ka na. Mula sa sandaling ito, hindi mo na ako makikita. Malaya na ako. At sana ay mahanap mo rin ang iyong kapayapaan sa gitna ng katahimikang ito. Ang pagtalikod ni Elara at ang mahinang pagyakap ng pintuan sa hamba nito ay naging huling hantungan ng kanyang pagiging biktima. Paglabas ng ospital, hindi sa penthouse ni Bram, nagtungo si Elara. Sa halip, pinili niyang bumalik sa madumi at maingay na bodega ng Porto. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga truck na dati ay tila nagpahirap sa kanya ay naging musika na ngayon sa kanyang pandinig. Sa loob ng tiyong, isang mahabang mesa ang inilatag ng mga manggagawa. May mga simpleng pansit, kanin, at mga inihaw na isda. Isang handaan para sa kanyang pamamaalam. Ate Elara, akala namin ay hindi ka na babalik dito dahil reyna ka na. Sigaw ni Tita Nena habang mabilis na yumakap sa dalaga. Ang init ng yakap ng matanda at ang tapat ng ngiti ng mga kargador ay nagbigay kay Elara ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong diamante. Dito, sa gitna ng alikabok at pagod, nahanap ni Elara ang kanyang tunay na pamilya, ang mga taong tumanggap sa kanya noong siya ay walang-wala. Bago umalis, lumapit si Elara sa kanyang dating locker. Isinara niya ang pinto nito ng dahan-dahan, isang simbolikong pagtatapos sa yugto ng kanyang buhay bilang isang manggagawa. Sa labas ng tarangkahan ng bodega, nakasandal sa kanyang truck si Bram. Hindi siya nakasuot ng tuxedo, kundi ang pamilyar niyang puting t-shirt at maong. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang matikas na tindig. Handa ka na bang sumama sa akin, Elara? Hindi bilang isang biktima,
hindi bilang isang reyna, kundi bilang ang babaeng mahal ko. Ang boses ni Bram ay puno ng pag-asa. Lumapit si Elara at humawak sa kanyang matipunong braso. Handa na ako, Bram. Kahit saan, basta't kasama ang taong nagturo sa akin kung paano muling huminga. Ang kanilang paglalakad patungo sa dalampasigan habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw ay naging simula ng isang buhay na wala ng ganti, wala ng pait, tanging ang pangako lamang ng isang bagong umaga na puno ng tunay na kalayaan. Ang dapit hapon ay nagbigay ng isang napakagandang kulay ng ginto at kahel sa malawak na dagat. Tila isang dambuhalang painting na dahan-dahang iginuguhit ng tadhana sa abot tanaw. Sa balkonahe ng isang payapang bahay na malayo sa ingay at usok ng Maynila, nakatayo si Elara habang pinagmamasdan ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Ang sariwang hangin ay humahalik sa kanyang mga pisngi, dala ang amoy ng asin at ang pangako ng isang gabi na wala nang kasama pang takot o pait. Dahan-dahang lumapit si Bram mula sa kanyang likuran. Wala na ang mabigat na aura ng isang makapangyarihang chairman, kundi isang lalaking puno ng pagmamahal na tila natagpuan na ang kanyang sariling kanlungan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na folder. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naglalaman ng mga ebidensya ng krimen o mga kasulatan ng utang. Elara, mayroon akong huling kontrata na gusto kong pirman mo. Ang boses ni Bram ay malambot, tila isang himig ng pag-ibig sa gitna ng katahimikan. Nang buksan ito ni Elara, nakita niya ang isang blankong papel na may pamagat na ang ating bukas. Sa ibaba nito ay nakasulat ang isang pangungusap. Ang karapatan sa puso ni Ibrahim Alcantara, walang hanggan at walang katapusan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara, ang uri ng nangiti na matagal na panahong nawala sa kanyang mukha. Kinuha niya ang panulat at dahan-dahang isinulat ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang deklarasyon na sa wakas, siya na ang may-ari ng kanyang sariling buhay. Inisandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Bram, nararamdaman ng matatag at tapat na tibok ng puso nito na tila nagsasabing hindi siya muling bibitawan. Tiningnan ni Elara ang kanyang mga palad. Ang mga kalyo na nakuha niya mula sa pagtatrabaho sa bodega ay naroon pa rin. Dahan-dahang naghihilom, ngunit nananatiling paalala ng kanyang katatagan. Sa kanyang puso, nahanap na niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya? Oo. Ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kanila. Pinatawad niya sila upang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng puot. Ang kanyang ina at si Chloe ay mananatiling bahagi ng kanyang nakaraan, mga aral na kailangan niyang maranasan upang makita ang tunay na halaga ng kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang kanyang naging tulay patungo sa ganap na kalayaan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Sa bawat paghinga niya sa tabi ni Bram, nadarama ni Elara ang katahimikang hindi nakadepende sa yaman o kapangyarihan. Ang kapayapaan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang dalang ulat ng budhi at ang paggising sa umaga na may pag-asang sasalubong sa kanya. Wala na ang pangangailangang maging martir. Ang kanyang kapayapaan ay ang pagmamahal sa sarili na kailanman ay hindi na mababali ng kahit na sinong Mondragon. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagsasakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo upang lumipad. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa mga taong handang dumaan sa putik kasama mo upang mahanap ang liwanag. Habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga unang bituin ay nagsisimulang magningning sa langit,
Mahigpit na hinawakan ni Bram ang kamay ni Elara. Sabay nilang hinarap ang kadiliman ng gabi dahil alam nilang sa bawat pagtatapos ay may naghihintay na isang panibago at mas maliwanag na umaga.